Hello mga makaka! Welcome back Yay! sa ating 23rd episode. Yay! Another week of kwentuhan. Tawanan. Tawanan. Yes. Nandito na naman po ang inyong Yung mga madaling kausap with Apple. and Marie. Yes. Wala tayo na rin yung background music. Alam mo, habang papunta na po kami sa final episode namin, ay patindi na din ang patindi ang aming mga mga ginagawa. backgrounds. Hindi nyo na nakikita nagtatumbling-tumbling na kami dito. Ganyan. Maghanda-handa po kayo sa aming second season. Kahit na 6 lang yung followers namin, ha? Huwag kayong steady lang kayo dyan. Nag-iisip na kami ng mga medyo mabibigat na topics na talaga namang mapapa-comment kayo, mapapa-react kayo. Totoo. Alam maganda yung reception ng mga topic natin na tungkol sa high school, college, yung mga reminiscing the past, nagugustuhan nila yun, ha? Alam mo na paghahalatang matatanda na tayo. Yes! Totoo. Kasi yung mga nagko-comment, naalala nila. No? Oo, diba? Yung, diba? Yung hindi sila pumasok sa school, tumambay sa yung mga ganyan. Yung mga naglandi lang nung nung mga high school, college days. Diba yung mga napaisip ng munting pangarap nila? Yung may mga talagang nangangarap dyan hanggang ngayon maging performer. Hindi pa rin niya natupad. Walang bumibili ng ticket. Nagpa-perform lang siya sa banyo, Miss Kina. Shout out to you, Miss Kina. Kami niya lang yung pinaparigan dito sa podcast na to. Uy, pero wala namang name dropping. Lako lang po. Sana ay palagi pa rin namin kayong nabibigyan ng konting kasiyahan. Yun lang naman ang ating goal. Yes. For our konting-konti podcast. lang naman. Oo. Napapaisip kayo sa ating mga conversation. Yung mga, naalala nyo yung mga nakalipas ninyo and nai-inspire kayo to move forward. Yes. Kasi, di ba, nakakatuwa na isipin na, ay, oo nga, no, ito mga pala yung pangarap ko dati, no? Totoo. Parang masarap siyang i-pursue ngayon. Yes. Yung parang mga ganun ba? At saka, hindi lang naman kayo ang natutulungan namin. Natutulungan din namin mga sarili namin. Kasi ako, nilulook forward ko nang mag-podcast kasi okay siya sa utak ko eh. Gumagana yung ko. Good yan for the neurons ha, for the brain. Yes. For brain cells natin. Kasi Totoo. talaga, nag-work siya. At saka maganda rin for our mental health. Yes, diba? yes. Salita tayo, hindi tayo yung palaging nagsa-social media lang. Yes. Mas maganda pa rin yung may open communication lang. Yes. Yun. 23rd episode, anong pag-uusapan natin? Ay, nakakatuwa. Yes. Dahil nagre-request po kayo ng mga ganitong usapan, ibibigay namin sa inyo. Magdedebate kami ni Marie Carr ngayon. Pagdedebatehan po namin kung anong magandang alagaan, manok o baboy. O pumili ka na ng side mo. Alam mo, iba-iba yung topic na sinasabi niya talaga, nakakaloka. Sa susunod daw, papalitan niyo na nga yung title nitong podcast namin, Magulong Kausap. Kasi ako talaga yun eh. Ako talaga yun. Ako lang yung madaling kausap dito Siya lang yung madali. Magulong kausap nung kasama ko eh. Iba madami akong imagination na naiisip. Hindi. Ang topic natin for today is Yes? probinsya o syudad. Ay! Since I don't know if all our listeners are informed na kami po ni Marie ay magkaiba ng kinalakihan na lugar. Sasabihin natin yan mamaya kung saan. Yes. So, for today's video, we will talk about i-compare namin yung probinsya at saka syudad. Yes. Since magkaiba kami ng kinalakihan. Mananalo tayo dito mga friends. And also, argument. makaka-relate yung mga nasa Pilipinas din. Kahit mga OFWs din na nanggaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa probinsya, sa syudad, o yung mga tumira sa parehong lugar. Makakumpara nila pareho yan. Pero, don't get us wrong, kung may pipiliin kami talaga, kasi ako talaga may pipiliin na, may napili na kung ano. Kahit ako din. Kaya, don't get us wrong, kasi namin yun, prerogative namin yun, choice namin yun. Prerogative. Spell mo nga yung best. Choice na lang.
Masyadong lumalalim yung English dictionary mo. So, probinsya versus syudad. Pag-usapan natin yung mga experiences natin. Yay! Sino mauna? Diyan po. Ikaw na na to, AK, sige. Angie. Saan ka lumaki, Besh? Taga-saan ka? Kadiri yan! I-edit out mo to. Taga-saan ka, Besh? Taga Bulacan. Ayun. So, probinsya ako, probinsya. Shout out, Bulacanos. Yes. Ako Saan po, sa Bulacan? Specifically, lumaki ako sa Marilao, Bulacan. Sa Bulacan ka talaga pinanganak? Sa Bulacan, actually, pinanganak ako, Valenzuela. Okay. So, that is a city. Manila. Hindi pa siya noon, parte ng Metro Manila noon. Pero ngayon parte na siya ng Metro Manila, Valenzuela City. Yes. Ito ay part ng Kamanava area. Yes. Caloocan, Malabon, and Valenzuela. Nabotas, Kamanava. Nabotas, Valenzuela. Ito sila. Oo. Yes. Tapos, lumipat kami pero bata pa ako noon, so mga 2 years, 3 years old. Lumipat kami ng Bulacan. Bata ka pa ganyan ka nakatangkad? Oo, matangkad talaga ako. Matangkad talaga ako. So, lumipat kami ng Marilao, Bulacan sa may Abangan Norte. Okay. And doon na kami nanirahan for 13 years. Ba't 13, kayo 14. napalipat sa Tapos lumipat kami Bulacan? wala, doon kasi nanirahan na si Ma'am, doon nakakita ng bahay si Ah, okay. Pero nagrenta kami ng bahay doon. Nag-rent. Okay. Tapos lumipat kami sa bundok. Ay, nagbundok pala ito. Pero Marilao pa din siya, part siya ng Okay. Marilao. Pero dulong-dulo na siya, papasok na rin siya San Jose del Monte, Bulacan pa din. Ito ba yung mga part na bahain sa Bulacan? Sorry. Yung yung may bandang Abangan. Kasi malapit na kami, Bukawi. So, Napapalibutan kami ng ilog. Marami kaming ilog. So yung Abangan, ito yung mababang area? Yes. Patag talaga yan. Bulacan is a patag area. Alright. Sa patag yan. Kaya lahat ng baha, nandun lahat Napupunta, no? napupunta lahat doon. Lalo na pag Tubig. nag-release ng tubig ang dam. Kasi meron kaming Angat Dam sa Yes, Bulacan. sa inyo yan. So lahat yan, Hagonoy, Bukawi, lahat yan. Kaya nga. Ang tubig sa amin. Kaya lagi ko nakikita sabi ko, naman yung mga Bulakenyo. Oo. Hindi Bukod sa madumi talaga. Sorry. Shout out, Mayor. Linisin nyo naman po. Bukod sa mga barado din talaga yung mga kanal-kanal. Ano din talaga, yung dam din talaga minsan. At saka yung walang tigil na ulan. Yan. Kasi naman yung Pilipinas, favorite talaga natin ng kanal. Yeah. Pwede namang anuhin yun eh. Di ba? Nagtataka ako talaga sa Pilipinas, nabanggit ko lang po. Favorite natin yung mga kanal-kanal. Talagang gumagawa pa tayo ng kanal, ha? Dito po walang kanal. Bakit dito nagagawa naman nilang walang kanal? Nabuhay sila ng ilang taon. Nasa ilalim kasi talaga yung drainage system nila Kaya dito. nga. Oo, totoo. Bakit dito nag-flow naman yung water na wala namang nagsusumiksik na mga insekto doon sa tubig na nag-stagnant? At saka, alam mo, nung ibang bansa ako, masabi ko lang din. Ay, napunta na kami sa kanal. Oh, hindi lang ako magulong kausap dito. Naging kanal episode na. Sabi ko lang, hindi. Nagsialis na yung 6 followers. For our listeners' information lang din. Pagdating ko sa ibang bansa, iba yung kanal. Kasi iba yung kanal sa atin, di ba? Kasi maliit lang siya. Pag nalaglag ka. Tapos ang lalim mo. Dito kasi sa Europe, bes, yung kanal nila, may mga barko na dumadaan na parang malaki siya na parang ilog tayo. Pero hindi ilog yun, yes. ha? Kanal talaga yung tawag nila doon. So parang sabi ko, kanal nila yan, ba't ang linis? Tsaka yung sa atin kasi na kanal, parang kanal siya na basurahan na rin. Kulay itim kasi talaga yung tubig ng kanal. Oo, tapos kamayin mo yung puro burak mga kung ano-ano na lang. Kainis. Ayan, naging kanal. Tatapusin na po namin ang topic na to na linisin natin ang mga kanal. Ang kapaligiran. Ay, nako. Tapos, Ayun, so ayun na nga. Balik na tayo sa Bulacan. So,
Ayun, so nakatira ako sa, yun na, Marilao. Marilao. Tapos sumipat kami sa bandang kabundukan ng mga, medyo mataas na kasi yung lugar na yun. Ah. Lahat dun sa lugar na yun, nandun lahat ng mga housing. Alright. Nandun malapit sa amin yung pabahay. Mga pabahay housing ni Erap. project. Yes, Yung, yes. President pa nun si Joseph Estrada. Okay. President Joseph Estrada. Nandun yung mga tabi-tabing pabahay. No? Pero dito kami sa may mga medyo mamahaling na, yes. doon na nakabili sila mama ng bahay. Ng ari-arian. Oo, ng bahay na bungalow, ganyan. So, doon na kami tumira. Subdivision type din talaga. Yes. Tapos mga may puno-puno, bundok na kasi area. So, parang, underdeveloped pa yung area na yun. Medyo na ako noon, pa-high school na ako noon. Doon na din kayo nagkaroon ng mga pulang... Ay, hindi, college na pala ako noon. College na pala ako. Doon na din kumuha si Mudra ng traktora. Ganun. Yan. Doon ako, Bulacan talaga. So, si Bulacan, ano ba siya? Green? Yes. May mga puno, Bulacan may mga talaga ano? is, palayan yan talaga ang Bulacan. Talaga. So, And, bundok area. Lalo na yung bandang Norsagaray, Sapang-Palay. Nandyan yung mga NPA. Miskin. Yes. Malapit kami dyan. Totoo. Oo, kaya pag sinasabi nila, pag may hirap gabihin sa lugar na yan, kasi may mga NPA nga. Pero yung village nyo naman, may mailaw naman. Yes. Ano na siya, at saka gated siya. gated siya. Yes, May mga security guard kami, may mga... At saka marami na talagang tao din kasi may mga iba-ibang housing authorities na din. Yung mga camellia homes. Nag-open up doon, Oo, yung mga ganyan. Siyempre, may mga security na yan. At saka yung mga bundok-bundok kasi ginawa na talaga nilang mga bahay area. Flat. Bahay area talaga. Yun. Ang dami. Lalo na ngayon pag bumalik ka kasi ang dami na talaga. As puno na, no? Pero way back, nung nandun pa kami nakatira, nung medyo kakalipat lang namin, wala pa masyadong tao. Kasi natatandaan ko ang Bulacan, lagi kong nakikita yan na merong mga ads na murang pabahay, dito na kayo sa Bulacan, ganyan. Oo. Lagi kong nakikita yan sa mga advert. Oo. Yun, nandun nga, nandun kasi talaga din yung... Mga madaming housing. Murang mga din. So, pero pag nakalampas ka naman ng bandang, yun na, Hagonoy, San Rafael, na yun, palayan na yan. Makikita mo na yung mga palayan. Kasi malapit na kami sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga. Katabi namin Pampanga eh. So, nandyan na rin yung, ano ba tong mountain na sumabog? Pinatubo. Diba? Pinatubo. So, ayan. Bandang yan, Pampanga. naanuhan niya ng lahar. Yes. Nung sumabog ang Pinatubo. So, parang, excuse pa rin me, siya. Laar. Kasi Kapampangan. Laar. Ayan. So, talagang, probinsyang buhay yan pag makikita mo sa MacArthur Highway. Pag diniretso mo yung MacArthur Highway, nag-iiba na yung yung way of life kasi may pati yung scenery lalo. Oo, yes, maraming greens talaga. Talagang na. Maraming greens, For sure, ganun nang. Yes. Okay. Ikaw naman. Me? Tagasam ka. Yes, I am proud, anak ng Tondo. Yay! Kami po ay nakatira. Talagang simula nung pinanganak ako, doon na po kami. Kasi part po, kasi sa tatay kami, doon kami tumira. Saan kayo sa Tondo, Bes? Kami ay Wagas Street, Tondo, Manila. Abangan niyo yung bahay ni Maria. Malayo pa to sa Santo Niño Church, pero walking distance lang siya. Ngayon, ang street ni Daddy ay parang dalawang kanto, street naman ni Mama. So, kaya sila nagkakilala. Love story. Yay! Yan talaga. So, si Mama ay sa Sibilya, si Daddy ay sa Wagas. Okay. So, pero ito ay isang barangay lang. So kanto lang talaga yung... So, ibig sabihin, isang barangay lang. So, pagka may botohan, isa lang yung tatakbo doon na chairman, yung mga gano'n. Hindi lang naman isa, madami. Pero, parehas sila ng pinagbobotohan na barangay. So, kami ay barangay 46. Hi! Shout out! So, yung sa inyo, tabi-tabi yung bahay? Yes! Tabi-tabi yung bahay. Pero noon, nung nabuhay naman ako, bato na. Hindi bato naman kahoy-kahoy doon sa Tondo. Tapos, yung sa amin ay sa likod kasi isa itong parang malaking compound na talaga pag-aari ng lolo.
Yung tatay ni daddy. So, yun, pinaghati-hati na yun sa mga anak na may asawa. So, kami yung nasa likod, tapos yung sumunod na kapatid nandun din, sa may katabi, gano'n. Parang hati-hati. Pero may space naman, malaki naman yung space. Tapos sa harapan yung pinakalolo, kasi siya yung Okay. So, talagang magkakasama pala kayo. Yes, kami ay legit na talagang anak ng Tondo. Manileño talaga yes. kayo. So talagang syudad-syudad ka talaga. Yes. So, tapos, yung street naman namin, naman siya, okay naman siya. Patag siya. Pero ganun pa din, pagka umuulan, syempre, obviously, binabaha. Babaha. Dahil babalik na naman tayo sa kanal. Barado ang mga kanal. Lahat naman sa Manila, di ba, baha? Yes. Ngayon, yung kantong-kanto naman namin sa kabila, yun yung tinatawag nilang kahabaan ng Moriones Street. Ngayon, pag tinawid mo yung Moriones Street, sa dulong-dulo doon na yung pier. Okay? Talaga? Malapit na pala kayo. Oo, malapit na. Yun na yung pier. Nandoon na lahat. Yung kung ano-ano mga na doon. Tapos, pag umusad ka pa ng onte, palayo ng onte sa pier, nandoon na yung Smoky Mountain. Talaga? Yes, Malapit yung Smoky yes. Mountain. Pero, kailangan mo pa rin sumakay ng jeep. Siyempre, hindi ka naman para maglakad lang. Ngayon, ang sa amin naman, yung eskwelahan namin before, yung high school, elementary, yes, nalalakad mo lang eh. Pero syempre, hatid ka pa rin kasi bata ka pa nun eh. Nahatid ka ng lola at ano. Yung high school, medyo malayo-layo na yung isang sakay na. Pa-Divisoria ka na nun. Kasi doon sa Moriones, kailangan mo, doon na lahat ng sakayan eh. Terminal kung kumbaga doon, nandoon na. Okay, yon. So, ayun po, kami po ay So, magkaiba talaga tayo. At saka, yung street namin, magkakamag-anakan nakatira doon na. Talaga? So, magkakakilala kayo lahat? Sa tapat. Ito ay, yung kasi sa father side ko, malaking pamilya. Malaking pamilya sila, parang sila daddy alone, 9 na magkakapatid na eh. Okay. No, malaki. Oo, yung lolo ko pa, parang 10 yata sila or hindi ko na po natatandaan. Ganon din, doon din nagbahay, kaya magkakadikit, magkakamag-anak. So hanggang ngayon, nandoon pa rin? Yes! Talaga? Kaya sikat yung namin, apelido namin. Oy, famous pala ikaw. Yes. Ang apelido po namin ay Dimagiba. Char! Rigor. Oo. Kasi nandoon yung clan lahat. Nagkabahay-bahay sila doon. Yung mga iba naman, nag-abroad na ngayon. Pero nandun pa rin yung bahay, nakatayo pa rin. Yung sa amin pong bahay, binenta na. Kasi na sumalangit na po yung lolo ko, binenta na siya. Pero doon kami lumaki simulat sa pool. Hindi ako nakaranas na mamuhay sa probinsya. Talaga? Hindi? Yes. Ever? Kahit Never. Bakasyon? Wala. Bakasyon, yes. 2 days, 3 days. So hindi ka talaga na... No. So, ano ang naranasan natin sa buhay natin? Ako, buhay probinsya. Buhay probinsya. Pero hindi ako yung buhay probinsyang probinsya, ha? Yung talagang gigising ka, yung mag-alaga ng... Yung, iba kasi yung probinsyang probinsya eh. Yung aking probinsya, pero may kaibahan pa rin siya sa city life. Although yung tumira kami sa Abangan, medyo... na rin siya, parang city din siya kasi crowded din siya eh. Pero yung lumipat kami dun sa sa may bundok-bundok area, yun talaga ang parang mas tahimik. Din kayo doon, farming. Ay, wala kasi subdivision kami. Subdivision. Hindi kami yung parang may lote ka ng farm. Wala yun. Subdivision lang siya na parang may sarili kang bahay, may gate ka, tapos medyo a little bit further, may bahay na naman, yung ganun ba. Tapos, syempre, sa amin, namin, hindi mo makikita agad yung sasakyan sa labas, yung ganun. So, talagang dadayuhin mo pa papasok. Tahimik talaga siya na lugar. Not unless kung di ba may papasok lang na tricycle, alam mo may dayo, napapunta. Kaya ikaw mismo yon galing kang school or something. Pag may papasok na tricycle or ibang sasakyan, kumbaga. Kasi nakikita ko din yan sa mga tiyatiyahin ko na yung lumipat na sila ng ibang tapos ganun village. Di ba papasok ka, ganun. Kailangan mag-tricycle ka kasi papasok. O saan to? 3B, ganun. Ang kagandahan naman sa probinsya, tahimik ang buhay. Simple lang din yung buhay.
yun nga, hindi kasi, para sa akin kasi yung city life medyo talagang maingay, magulo. Busy. Busy yan, busy yan. Yun ang perfect word dyan, busy. Sa amin kasi medyo laid back. Dahil nga, lalo na pag walang pasok, gising ka lang, paglabas mo, pwede kang maglaro sa labas. Medyo safe pa maglaro sa labas kasi nandyan lang yung parang sa amin lang yung area. Lawn, may lawn. Sa amin lang yung area. Tapos, yung mga kalaro mo naghihintay na rin. Pero safe lang din talaga. Tapos, mas iniisip ko pa nga na probinsya, yung talagang, yung pagkagising mo, kita mo yung Mount Makiling, yung parang ganon. Di ba yun? Di ba? Pwede din naman kasi sa amin talaga sa bundok. Yung likod namin talagang puno yan. May mga baboy din dun sa likod namin. Kasi yung subdivision namin natatapos dun sa area namin. So parang pagkalampas mo ng wall, yung gilid, yung likod namin, wall na pinaka-wall na yun May iba nang nakatira doon na talagang probinsyang buhay. Okay. Hindi kasi yung subdivision developed area. So sila, mayroon silang baboy, may mga baboy sila na may mga manok pa ngayon doon sa ilalim. So doon ko talaga na yung probinsyang buhay. Although may mga nakaranas naman ako ng probinsyang buhay kasi nagbabakasyon kami sa probinsya namin sa Iloilo, ganyan. Pero yung probinsya boy, halos naman naranasan ko. Pero kami naman, kasi sa side ni Mama, Panggalatok sila eh. Sila nanay tatay. So, Panggalatok, Pangasinan. Oo. Umuwi sa San Carlos, umuwi. Okay. Kahit yung lola ko, may edad-edad na yun, gustong-gusto niyang umuwi. Nagko-commute lang yon nung na si Pudra. So, parang ganun. Meron naman, pumupunta naman kami doon sa bahay na yun na pinagawa ng tita ko. Pero, binenta na din. Oo, hindi na din siya, so, ganun. Parang wala na talaga kami probinsya. Kaya pag tinatanong nila ako, alam mo yung laging, taga saan ka? Anong probinsya mo? Wala Sinasabi talaga. ko talaga, kuya, wala po akong probinsya, sorry. Wala akong masasabing Although sila daddy kasi, sa side nila, Nueva Ecija. Never naman ako nakarating doon. Alam mo, ariin ko yung Nueva Ecija. Wala na. Hindi naman ako nakarating. At saka hindi ka doon lumaki. Kasi kapag sinabi mong probinsya, parang some point, mayroon kang life na na-build doon. Yes. At saka ang takot ko kasi, pag tinanong ako ng tao, tapos nag-create ako ng sarili kong probinsya, alam mo ba yung ganitong lugar doon sa probinsya nyo? Hindi mo alam yung sasagot mo. Tapos di ko alam sagot ko, di ba? Muntanga naman ako doon. Parang sabi ko, hindi pwede. Tama nga naman. Tondo lang ako mag-i-stick. Doon talaga yun. Alam ko, pasikot-sikot ng Tondo. Ikaw, ano namang karanasan mo sa Tondo? Tondo, experience mo. Ang dami andun yung first love ko. Yung parang pinaka-gusto mo sa Tondo? Ang pinaka-gusto kong sa Tondo ay very accessible siya sa lahat ng bagay. Sa lahat. School, church, pharmacy, food, lahat na. Yes. Very accessible. Market, lahat na. At saka, 24 hours kaming bukas dahil. Yes! 24 hours yan. At saka, maingay talaga ang Tondo. Yun naman talaga ang hindi mo na mawawala. Maingay kasi talagang lahat na nandyan. Samot-saring mga iba't ibang trabaho, iba't ibang tao. Mga tao na nanggaling sa probinsya, pumunta ng syudad. Di ba? Lahat. Di ba? May mga mayayamang pamilya din na nakatira dyan. Tapos, lahat na, ang daming mga, pa yung Tondo, masigla, kasi ang daming mga naiisip na mga pasagala. Yes. Merong mga anniversary ni Mama Mary. Daming events. Daming events. Magkakaroon niya ng mga prosesyon, mga gano'n. At bidang-bida talaga sa lahat ay ang piyesta ng Santo Niño. Yes. Yan. Diyan ako naging ati-atihan. Member, yes. Talaga? Oo, naguling-uling kami siguro kaya, hindi na tuloy natanggal. Trots. Nag-uling-uling kami sa face. Sabi kasi, talent kami. May magko-comment na naman dito. Kasi may nagko-comment sa TikTok natin. Sinisisi mo daw sa mga yung kulay mo. Ayan po. Tama nga kayo, may sinisino naman si Maricar. Tumigil kayo dyan, Ako ang nakakaalam ng buhay ko.
Ngayon, kung gusto niyo akong bigyan ng gluten life po, bigyan niyo na lang ako. Hindi, totoo yun. Nag-member ako sa ati-atihan kasi itong ano nga namin, yung barangay nga namin, very active siya. Yun, meron kasi dun, di ba, kada barangay lalaban-laban kayo. Sobra talagang saya sa Tondo. Hindi ko yan ipagpapalit. As in, pati mga bandera, lalaban-laban yan kung sino mananalo. Sobrang saya as in sa Tondo. Pero lahat naman ng mga maling bagay, dun mo rin makikita. Yan naman, pupunta naman tayo. Anong ayaw mo sa Tondo? Anong ayaw mo sa Tondo? Anong ayaw ko yan? Mga away. Yes. Yung mga pinagtitripan ng mga ganggang. Although, magulo. Although, very, lang yung nakita ko nun. Kasi, noon nagpo-focus sila sa mga basketball, paliga-paliga. Very konti lang. Nakikita ko kasi pagka nagsiinuman na, nagtitrip na yung mga kabataan. Yes. At saka kasi very famous ang Tondo, di ba dati? Yes. Ang Tondo, pag sinabi, uy, pag kang sa Tondo, medyo delikado. Doon kasi dyan yung mga boga-boga, mga sinasabi nila. Which is totoo. May mga part po ng Tondo na ganon. Okay. Na kailangan, meron kang kasama na taga-barangay bago ka pumunta sa barangay na yon. Yun na nga yung sinasabi nilang arbor ko to. Sa akin to, kaibigan ko. May mga yes, kailangan. Noon pa yun nung unang panahon pa yun. Siguro ngayon, yung mga masasamang tao, na rin sila sa Facebook. Natakot kaya, na rin. busy na sila. So, noon pa yun. Kaya yun. So, yun lang ang ayaw mo? Yun ang ayaw ko. Kasi, syempre, tama naman may mga nagsasabi naman na, nakakainis naman dyan sa Tondo. Pag pogi ka, pag titripan ka. Pag pangit ka, pag titripan ka din. May katotohanan kayo. Sa gitna ka lang. Di ba? Totoo yun kasi talagang napagtitripan Pero nakakaawa man. Hindi ko naman hawak yung din ng bakit nangyayari yun. Yes. Di ba? Dahil siguro sa mga bisyo at mga iba pa. Na wala din namang yung mga barangay officials at saka yung mga mas matataas pa. Kasi kung madamay pa sila. Totoo. Yes, of diba? course. Ano na yung pagka talagang madaming grupo na yung naglaban-laban. Exactly. At saka alam mo, ang natatandaan ko talaga sa amin sa Tondo, yung barangay namin, mahilig silang magpa-contest ng mga mga LGBT. Talaga? Yung lang pala, yung sa gay side lang, yung mga gay lang. Kasi pag LGBT, na yun. Yung mga gay lang talagang lahat kompleto. Question and answer, swimsuit, long gown. Ay, napupuyat kami, Day. Ang gaganda ng mga, mga gay na mga sumasali. Totoo. Hindi yan malimutan. Masaya talaga sa Tondo. Ikaw naman, anong favorite mo sa Bulacan? Ako naman, yung katahimik na buhay. O yung, kasama mo rin yung family mo. Basta tahimik yung buhay namin, hindi kami yung, never na may nakipag-away sa inyo doon na kapitbahay? Wala naman. Meron doon sa dati namin, sa Abangan nga, meron kasi medyo crowded na din siya. Pero very rare kasi, lalo na naman nung lumipat kami sa may bandok na hindi naman as in, yung part nyo pala na yun, parang nyo lang, na-focus nyo lang sa family nyo, no? Kasi tahimik kayong buhay doon. Ang ayaw, yun naman ang ayaw ko sa amin. Yung hindi kagaya sumobra naman yung tahimik. Hindi naman yung hindi kagaya sa inyo na accessible lahat. Ayon. Kasi yung terminal sa amin, maliit lang. Tapos kailangan mo pa talagang, pag madami kayong sasakay, pipila ka pa ng mahaba, maghihintay ka ng ganito. Tapos ang pharmacy nun, way back then talagang kukonti lang. Pagdating mo ng gabi, wala nang ilaw masyado kasi kukonti lang din yung poste ng ilaw. Exactly. Medyo matatakot ka nang lumabas. Paglabas mo naman, mga puno-puno. Yes. Yung mga ganun ba? Pero wala namang incident na nangyari sa inyo, may mga kapre, may nagpakita. Wala naman, wala naman. Yun lang, yung pagiging hindi accessible. Tsaka pagka, naalala ko nung pag pumapasok ako, maghihintay talaga ako ng, ng
matagal kasi sa jeep. Tapos, gigising ako ng maaga kasi talaga dahil malayo nga ako yun ang kasi yung mag-travel ng malayo. Ng 2 oras para lang papasok ako sa Valenzuela pa yung yun lang ang downside doon, no? Yes. Ayaw naman ako payagan ni mama mag-dorm sa Valenzuela noon since dahil nga tsaka syempre bata pa protective ako. siya sa'yo. Yes. So, yun lang yung downside sa akin talaga, yung accessibility. Which is ngayon, nagbago na rin kasi ngayon dahil madami na rin ng access. At saka, pero hindi may mga times pa rin na hindi open 24 hours. Yes. Sa Tondo talagang Hindi kagaya na sa inyo na yun nga. By walk, madami ka nang mapupuntahan na iba-iba. Ganyan. So, ngayon, naranasan na natin parehas na, hindi ko pala naranasan. Ano ka din ba sa syudad? Oo, naka-ano naman ako sa anong mas prefer mo? Pipiliin ko pa rin ng probinsya. Hi, Robin! Probinsya pa din ako. Kasi as a person this is yun nga, sabi mo nga. Choice mo yan. Choice natin. Gusto ko talaga yung medyo tahimik and simple life talaga. Yes. Ayoko na magulo yung paggising mo may maririnig ka daming sasakyan. Ayoko nung ganun. Gusto ko tahimik lang na buhay. Kasi sa syudad di mo talaga mahahanap. Oo. Yes. Ibang-iba kasi talaga yung city City. Na talaga City life. na talagang magigising ka sa ingay ng jeep, yung mga kumakaripas na jeep, tricycle, or whatever. At saka talagang doon, past talaga face. Wala. Kung tutulog-tulog ka, maiiwan ka talaga. Yes. That's why I like syudad. That's my place. Pinili niya po ang syudad, pinili ko ang probinsya. Gusto ko talaga syudad. syudad. Bakit mo talaga gusto ang syudad? City girl talaga City girl ka talaga. Gusto ko accessible lagi ang mga bars. ang malls. Yes. Hindi sa akin pwedeng malulungkot ako. Yung as a person, malulungkot ako. Although, syempre, may edad na tayo ngayon. Gusto ko din naman ang katahimikan na on my own. Pero, hanapin ko pa rin na andun, malapit sa akin lahat. Pag-ikot ko, anytime na gusto kong lumabas, nandyan na. Diba? Hindi yung babiyahe pa ako ng 3 oras para lang puntahan tong bar na to. Yes, kasi kami, nagbabiyahe kami ng 1 oras, pupunta lang kami ng SM. Hindi ko kaya Traffic talaga. Pa. Oo. Talagang gusto ko, at saka gusto ko ang ilaw ng mundo. Gusto ko yan. Gusto ko nakikitang masaya ang mga tao, may nagsiselebrate. Gusto ko yan. So magkaiba pala tayo ng bes, no? Nakakatuwa. Kasi ako gusto ko yung talagang probinsya, nanunungkot kami ng mga avocado sa puno. Gusto ko din naman yan, don't get me wrong. Pero di naman ako tatagal ng 1 week. Talaga? Ako kasi hindi yun talaga pipiliin ko Kumbaga, hanapin ko pa rin yung ingay nung Kahit nga ngayong edad ko, pag nagta-travel, ito lang yung recent travel namin which is sa Vienna. Sa city kami nagpunta. Sinabi ko kay Yami, sa susunod magta-travel tayo, ayaw ko na ng city. Yan, di ba? Kasi parang naguguluhan ako, parang mas maganda yung experience sa yung mga countryside, ganun, kasi tahimik. Tignan mo kayo sa pag-travel ganyan. Kami laging city, di ba? Oo. Lagi kong pinipili yan. Kung saan kami nag-hotel, laging nandun sa main city. Kasi pwede mong lakarin. Totoo. Kasi ako gusto ko talaga lahat na paggising pa lang ng mata ko, nakikita ko na yung mga tao, moving yan sila. Talaga? Busy. So magkaiba talaga tayo. Yes. Nakakatuwa. Yes. Ngayon na lang siguro po ako natuto na manahimik sa buhay kasi medyo malayo yung namin, tinitirahan namin. Oo, yun na nga. Tapos yun, nagsarili pa kami ni mama, di ba? Kaya medyo yun, mas quiet na ako. Pero mas quiet doon pero kung may choice ako, sige. Doon ka talaga sa busy area. Kung pwede akong tumira sa Pachiville, tas mura lang doon, pipiliin ko talaga. Mahal kasi doon no? Kaya hindi makatira pipiliin ko talaga. Pero okay, hindi ko pa rin pipiliin yun. Hindi talaga ako pipiliin. Yay! Sa huli, ay meron po tayong kanya-kanyang mga preferences. Yes. And kayo naman po, if you want to tell us kung ano ang preference nyo, probinsya o syudad, and share your experiences. I-comment nyo lang po yan sa ating Facebook page. Yes!
Ganun pa rin po, supportahan niyo pa rin po ang aming Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Please Salamat, like, follow, and salamat. subscribe. Yes, salamat pa din po sa support. Yes. Malapit na matapos ang aming Season 1. 2 episode na lang. Kailan kaya kami magkakasyaw na? Char! For the love talaga. For to, the no? love talaga, For the yes. love. Na-enjoy Yes. naman namin every week. Oo. Or every time na magre-record kami. Oo. Kasi, para kaming ni Bese. May natututunan tayo sa isa't Oo. isa. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na kahit nagkikita Magkaiba. tayo Oo. ng personality, magkaiba pa rin tayo ng Gusto choices. natin, Oo, yes. magkaiba tayo True. ng choices sa buhay. Yes. Kagaya ng ubadera ko, siya hindi. pero when it comes to like magkakasama tayo, parang wala naman Yes. Okay lang na Yung for saya, example, no? pupunta tayo ng Gozo. Di ba mag-spend tayo ng weekend doon? Parang hindi naman halata na mas gusto mo ng city life kesa sa yung gano'n, no? Hindi Parang naman. Kasi naman, bis di naman tayo nagpa-podcast. sa bagay. Hindi, alam mo kung bakit? Iyan ay pakikisama. Yay! Diba? Balikan nyo yan, episode na Balik. pakikisama. Balikan nyo pa rin po yung napakarami namin episode. 1 to 25 ba naman? Siguro naman magka-chance kayo, kahit pa isa-isa lang, no? Oo. Hanggang sa madinig nyo na lahat. And share nyo pa din sa inyong mga kakilala. Yes, kakilala, please. kaibigan, katrabaho. Oo. Kung if it's not too much to ask, i-hit nyo naman yung like or heart or diba? Angry. Basta may reaction kayo. Yes, totoo. Basta alam naming alive kayo, okay lang yun. Ayan. Yes. Maraming salamat po ulit at lagi nating tatandaan Na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Yay! I go back to the city. Manila, Manila. Manila.